Day 3 in Bayern. So ngayong araw na ito, plinano namin na pumunta sa Eibsee. May nakapagsabi na yung Eibsee ay malapit lang sa Neuschwanstein. So akala namin yung lake malapit doon sa Neuschwanstein, yun na yung Eibsee. Pero nagkamali kami, hindi pala. Eibsee pala yun. Hindi rin kami nag-research bago pumunta dito, kaya naman nung pagdating namin na-shock na lang kami na yun na pala yun, magkaiba pala yung Eibsee sa Eibsee. Kesa masayang yung biyahe namin, in-explore na lang din namin yung place. At dito nga kami nag-lunch sa Dorfwirt. Dahil maganda ang rating sa online, sige try natin. Pagpasok sa loob, meron pang maliit na restaurant sa kanan. Light meals at budget friendly. Cozy and very minimalist itong restaurant na ito. Ang ganda siguro mag-dine-in sa labas nito kapag hindi malamig ang panahon, lalo na kapag summer. Very German ang restaurant na ito, kaya naman mga German food ang in-order namin para ma-experience ang buyer. Ito pala yung in-order ko, goulash. Para siyang beef afritada sa atin. Nag-order din kami ng schnitzel. Breaded calf yan na may salad. At ang bill ay 65 euros. Masarap yung mga food at mababait yung mga crew. Bago pa man kami umalis, nag-CR muna kami. Napakalaki ng susi. Dito sa Germany, madalas ng mga CR ay may bayad. Kaya naman, bago ka dapat umalis sa restaurant, sulitin mo muna yung libreng pa-CR nila. Kasi kung hindi ka rin naman kakain sa restaurant nila, madalas kailangan mo ding magbayad kung gagamit ka ng toilet. Pagkatapos nga namin kumain dyan, ay umalis na rin kami para pumunta sa Eibsee. Madadaanan nga yung Hohenschwangau. Yung castle na natatanaw doon sa Neuschwanstein. Pero mamaya na namin pupuntahan yan kasi pupunta muna kami doon sa lake. Dito sa gilid ng lake, sobrang dami din ng mga restaurant. Kahit nga hindi na summer, sobrang dami pa rin ng mga turista dito. Na-imagine ko, super ganda siguro lalo nito kapag summer. Ito pala ang close-up look sa tubig. Napaka-clear. Tapos sobrang lamig ng tubig. For sure kapag summer, ang gandang mag-stand-up paddleboard dito. At meron din nagpaparent ng boat. Ang gandang mag-camping or mag-picnic dito kung hindi malamig yung panahon. 2:00 lang ito ng hapon pero parang madilim na. Ganito talaga ang weather dito. Lalo na kapag katapos na yung summer. Kapag fall na o kaya naman winter, ang bilis talagang dumilim. Ang dami din palang mga bibi dito. At saka hindi sila natatakot sa mga tao. Talagang sanay na sila sa mga turista. Actually kapag nga may ihagis ka sa kanila, akala nila pagkain. Pagkatapos nga namin magmuni-muni dito sa lake, pumunta na din kami doon sa susunod na castle sa Hohenschwangau. Nasa tuktok din siya ng burol pero mas mababa nga lang sa Neuschwanstein. Tapos may souvenir shop din at bilihan ng mga snacks. Sa pag-akyat nga namin doon sa may castle, 15 minutes lang yung nilakad namin. Tapos bago makarating sa castle, may madadaanan din na maliit na church. Pumasok nga kami at sinilip namin yung loob. Napakasimple lang niya at may mga ibang turista din na nagtitirik ng kandila. Nagpatuloy pa nga kami sa pag-akyat at matatanaw mo na din agad yung castle. Tapos, dito sa may gilid, meron ding maliit na view deck dito. So, ipapakita ko sa inyo yung view kapag nasa taas ka na. O diba, napakaganda din at napakaaliwalas. Makikita mo pa rin dito yung Eibsee. Itong Hohenschwangau nga pala, dito nga pala lumaki si King Ludwig II. Siya yung nagpagawa ng castle na pinuntahan namin kahapon. Mas maliit nga pala itong castle na ito at mas simple. Hindi na nga kami pumasok sa loob pero inikot na lang din namin yung paligid ng castle. At mula dito makikita mo pa din yung Neuschwanstein Castle. 23 euros para sa adult at 17 euros naman ang ticket para sa mga bata. Beyonce. Dahil paborito nga ni King Ludwig ang mga swan, kahit saan may mga swan pa din dito. Gaya na lang nitong water fountain. Grabe, sobrang lamig ng tubig. Wala naman masyadong activities sa paligid sa castle na to, kaya naman bago kami bumaba ay dumaan muna kami dito sa may souvenir shop para magtingin na rin kung anong pwedeng mabili. After nyan ay nag-decide na rin kaming bumaba at pauwi na rin kami nito. Dahil nga maaga kaming nakauwi, mas nakita ko yung ganda ng mga kabundukan.
Yung mga puno sa bundok, literal na parang nagiging bulaklak. Ang ganda rin na makita yung ganitong side ng Germany. Feeling ko nasa Switzerland kami kasi parang ganito na din dun eh. Hindi na rin ako magtataka kasi tong part na ito ng Germany. Kapitbahay na nito ang Austria at Switzerland. Pagka-uwi nga namin, ininit ko na yung binaon kong chicken curry at nagluto ako ng rice. So yun lang, bye!